I forgive him. Babalik ta rin ng mga Kristiyano ang mundo dahil sa akala ni Satanas ay panalo siya dahil namatay yung isang lingkod ng Panginoon, pero hindi. Isang awakening po ito, spiritual awakening. I-revive ng Panginoon ang mga Kristiyano sa panahon natin, sa huling panahon. Panoorin po natin yung crowd. Napakarami po. Napakarami pong tao. Babalik ta rin ng mga Kristiyano ang mundo dahil sa akala ni Satanas ay panalo siya dahil namatay yung isang lingkod ng Panginoon, pero hindi. Isang awakening po ito, spiritual awakening. I-revive ng Panginoon ang mga Kristiyano sa panahon natin, sa huling panahon. Tingnan po natin. My husband Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That young man, I forgive him. Nasisense nyo po ba yung Holy Spirit? 2 weeks pa lang nakakalipas as of the record. Ganun ba kabilis magpatawad po? O parang sinabi lang niya na magpapatawad siya? Magagawa mo yun. Gaya ng sinabi po niya na quote, si Jesus nagpatawad kahit nasukdulan na yung ginawa sa kanya ng mga tao sa panahon niya. Pero makakapagpatawad ka hindi dahil sa nineneglect mo na ikaw ay nasaktan at hindi masakit yung ginawa niya. Masakit yung nangyari po. Isa sa bumaliktad din ng sitwasyon at nagbigay ng malaking impact po after Charlie Kirk death ay yung asawa niyang naglilingkod din sa Panginoon. Hindi ganong kadaling mamatayan po at hindi ganong kadaling i-accept na mawawalan ng parusa yung taong gumawa ng mali sa isang taong matuwid. Pero magagawang magpatawad kasi si Lord po yung nagbibigay sa atin ng kakayahan para makapanagumpay sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay. Isa lang po masasabi ko po dito, praise the Lord. It's spiritual awakening. Sa mga meron pa rin dala-dala na bigat sa puso, hatred, unforgiveness, it's a wake-up call na panahon na para palayain natin yung sarili natin. Dahil yung unforgiveness is heaviness of our soul. Kaya kung bibitawan po natin yan, kapatid, hindi ko po sinasabi na hindi masakit yung pinagdaanan nyo. It's a lesson, it's a wake-up call na panahon na po para ang Diyos po ang maghari sa puso natin. Even this situation, kilala Erica Kirk na anumang sitwasyon natin, ang Diyos po ang pumagitna at makikita po natin yung epekto po yun. Saring aral po dito na, di ba, ang response ng typical na tao na kapag ikaw ay sinaktan, lalo't buhay ang kapalit, ay gumanti. Bigyan rin ng parusa yung mga gumawa ng bagay na yun dun sa mahal mo sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, the vengeance is mine. Nasa Diyos ang paghihigan. Hindi mo na kailangan dungisan yung
kamay mo. Hindi mo na kailangang punuin yung puso mo ng isa pang kasalanan. Kasi nga, hindi matatama ang mali ng isa pang pagkakaman. Pero ang isang magandang bagay po dito, ang Diyos ang hustisya, isang napakagandang bunga ng pananampalataya dahil tinanggap mo si Kristo. At ang epekto nito ay napakalaki sa mga nakapaligid sa iyo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos at ang kaliwanagan ay nasa puso. Dalawa ang naglalaban sa mundo po natin. Kadiliman na nagtutulak sa tao upang gumawa ng kasalanan, mainggit, matay ng tao, magnakaw, magsinungaling, gumawa ng di maganda. Pero ang kaliwanagan ay nagtutuglak, magpatawad, ibigay sa Diyos ang pagtitiwala at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Di man tayo ganun kasikat, di man tayo ganun kakilala, pero alam ng Diyos yung puso mo. Kapag binitawan natin yung isang bagay na nakakapagpabigat po sa atin, magiging maayos po yung lahat. God bless mga kapatid. I pray na patuloy kang kinausap ng Panginoon sa mga bagay po na ito. This is your Pastor Gab Bueno. God bless you. Hello subscribers! Gusto ko magpasalamat po sa inyo dahil ginagamit kayo ng Panginoon para i-expand natin yung kingdom ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, physically, sa services, ganoon din sa online pag-release po natin ng mga doctrinal teachings, mga prophecy, mga prayer. God bless you po at patuloy na magamit ang buhay nyo para sa ikararangal ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Naniniwala po ako sa inyong generosity ay mas palalawikin pa ng Panginoon ang inyong mga pinagkakakitaan. Sa maliit o malaki mang bagay na ibinibigay natin sacrificial sa gawain ng Panginoon, God will bless you. I hope na magkita-kita po tayo sa mga susunod na panahon. This is Pastor Gab Bueno. God bless po.